Nailuto nyo na rin ba yung pinakbit na may kamote? Ang sarap kaya mga lods. Nagpunta ako ng palengke at nang makabili ako ng mayo ulam. Pati nga halagang ano? May magkano 25. sa order mo? 70 lang. Ganyan. 27. Okay na? Aside nga pala sa gulay, bumili na rin ako ng pansahog. Bumili ako na halagang 50 pesos na karne ng baboy. Masarap sa pinakbit yung merong kamote kaya bumili ako ng isang piraso. At syempre meron din tayong isang pirasong kamatis, pero kung ayaw ninyo na may kamatis sa pinakbit, pwede rin naman kayong hindi maglagay. Unahin lang muna natin na isalang yung karne ng baboy at palalambutin lang muna natin ito. Lagyan lang natin ng kaunting asin para magkaroon na agad ng lasa. Matagal kasi lumambot ito kumpara sa gulay kaya kailangan palambutin muna. Hindi na natin palalabasin yung sarili niyang mantika, maglagay lang tayo ng kaunti. At saka na tayo mag-start mag-isa ng bawang. Kapag nangamoy na, isunod naman natin yung sibuyas. Halos wala pang 100 yung nagastos natin ngayon dahil yung kamatis naman at sibuyas medyo mura ko lang nabili. Gisahin lang natin ng maigi, kapag nag-translucent na, isunod naman nating ilagay yung kamatis. Pakagisa lang din natin ng maigi yung tipong malapit na malusaw yung kamatis. At durugin naman natin para lalong lumabas yung lasa at katas niya. Kapag okay na, pwede na natin paghaluin yung karne ng baboy. At isasangkotsa pa natin to ng ilang minuto para siguradong nanonood yung lasa. Maglagay lang ulit tayo ng kaunting asin para pandagdag ng lasa. Mag-adjust na lang tayo mamaya kung sakaling kulang pa sa alat at maglagay na rin tayo ng powder na paminta. At haluin pa natin ito ng ilang minuto. Baka nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-like and share mo naman kung nagustuhan mo yung ating recipe ngayon. Nailagay na natin yung kamote at ito muna yung unahin natin, medyo matagal kasing maluto. Sunod naman nating ilagay yung kalabasa. Dapat ginigisa muna ng maigi yung mga gulay bago tayo maglagay ng tubig. Maganda kasi yung pagkakaluto ng gulay kapag ka naigigisa ng mabuti. Isunod na natin pati yung iba pang gulay tulad nitong sitaw, okra at yung ampalaya. At habang pinapanood mo ko, baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Pinakahuling nilagay natin yung balasenas. Madali lang naman kasi lumambot ito at pakagisa pa natin ito ng maigi. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo. After natin na maigisa, timplahan naman natin ng Knorr cubes at nang lalong sumarap yung ating gulay. At saka naman uli natin haluin para magmix lahat yung mga inilagay nating pampalasa. At lagyan na natin ng katamtamang tubig para palambutin naman yung mga gulay. Kung hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. After nga ng ilang minuto, maglagay na tayo ng pampalasa. Konti lang muna yung inilagay natin. At saka naman natin tikman kung sakto na ba o kailangan natin dagdagan pa. Sakto lang pala yung asin na nailagay natin. After nga ng ilang minuto, heto na nga at luto na yung ating pinakbit. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Paano mga lods, mga tamo pa mo, kanyama na talaga.